So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, actually, na-content na ito ng ibang mga vlogger. Pero meron po akong gustong idagdag dito. Kayo ba napanood nyo na ba to? Yung asawa ko hindi pa. Kanina niya lang napanood, no? So, trending po ngayon si Willie Revillame. So, sabi dito sa isang Facebook post, sabi dito. Okay. Napanood nyo na ba to? So, sabi dito. Press 1 sa hindi pa. Sa hindi pa press 1. Okay? Binatikos ang television host at senatorial candidate na si Willie Revillame matapos di umanong talikuran ang isang PWD vendor na lumapit sa kanya. Oh. So ngayon, yan, mayroon pa hindi nakakapanood. Okay. So trending po ngayon si Willie Revillame. Kasi po, di ba sabi ni Willie Revillame, di ba, na pag siya daw po naging senador, pag siya daw po naging senador, ang una niya daw pong gagawing batas ay para sa mahihirap. So, anong klaseng batas? Alam niya, bullshit talaga yun eh. Dapat ang batas natin ay para sa mahihirap, di ba? Actually, hindi po talaga ako nag-agree talaga doon. Hindi po talaga ako nag-agree doon. Dapat po ang batas po na ginagawa ng mga senador, dapat po pantay-pantay. Walang mayaman, walang mahirap. Ganun dapat. Kasi ang point dito, mga kababayan, ang point natin dito, diba, pag masyado nyo na ginagamit po yung mahihirap, ang tawag po dyan poverty porn. Si Willie Revillame po ang nagpauso ng poverty porn. Hindi rin po ako fan ng poverty porn. Alam niyo yung poverty porn? Diba, yung ginagawa ng ibang mga vlogger na attack to the emotions yung topic. Diba, magpapakita, ito, tinutulungan ko to. Diba? O, kung sino gusto mag-donate na! Ganun po poverty porn. Siyempre, ang donation mga kababayan, hindi na po natin alam kung paano ito paano ito nagkakaroon ng accountability. Maraming ganyang mga vlogger. At hindi ko sila pinapanood. Kasi alam ko naman po na racket lang po talaga yan. Well, kung nag-enjoy po kayo sa kanila, okay lang po yun. Diba? Pero sinasabi ko lang po sa inyo, it's a big scam. Diba kita nyo, diba? Nagsiyamanan na nga yung mga poverty porn vlogger eh. So, sino nagpasimuno niyan? Si Willie. Diba? Gas-gas na masyado itong ganitong style ni Willie. Yun nga lang, hindi naman po tayo natututo. So, paano ko nasabi? Kasi po, si Willie po, pasok po sa top 12. Diba? Oh. So, ngayon mga kababayan, no, tingnan nyo to ha. Sabi ni Willie, para daw sa mahirap. Siya daw po ay para sa mahirap. So ngayon, paano nga mo papaliwanag to? Kasi ngayon, itong video na to eh. Tingnan nyo, panoorin nyo to ha. Ano ba yun? Okay. Ito. Sige, panoorin nyo to. Tingnan nyo to. Boss. Ayan na, nagpipicture-picturean sila mga kababayan. Nagpipicture-picturean sila. O, sabi dito. Salamat po. Nakita niyo yung nakita niyo sa Pagita vendor na matanda na PWD, nilapitan po si Willie. Ano nangyari? Wala. Nakita niya naman, di ba? Nakita niya eh. Di ba? Nag-eye to eye contact sila eh. Actually, mga kababayan, no? Nakita mo na nga matanda yan, hirap na nga maglakad, pero nagkaroon pa rin po ng lakas yung matanda para lapitan si Willie. Ang ginawa po ni Willie, nag-walk out. Oh. Bigyan ng jacket. Ganyan po ang tingin po ni Willie sa mga mahihirap, sa totoo lang. Gatasahan ng pera at saka jacket. Hanggang doon lang po ang tingin ni Willie sa mga mahihirap. Gamit na gamit po ni Willie Revillame yung mahihirap para kumita po siya ng pera. Ang point dito mga kababayan, kung talagang makamahirap si Willie Revillame, dapat hindi po siya mayaman. Dapat yung mga pera na nakuha niya sa mga sponsors niya, na ginagamit niya yung mga mahihirap, dapat pinamigay niya sa mahihirap. Hindi niya pinambili ng yate, di ba?
hindi niya pinanggawa ng malaking bahay, dapat binigay niya sa mahihirap. Kayong mga kababayan natin mga Pilipino na gustong iboto si Willie, mag-isip-isip po kayo. Ginagamit lang po ni Willie ang mga mahihirap para po makakuha ng simpatsya. Kita niyo mga kababayan, kita niyo naman kung ano ginawa niya dito sa matanda. Nilapitan siya na matanda kahit hirap na maglakad, ang ginawa niya, nilayuan niya. Salamat po. Oh. Okay sana kung katalinuhan eh. Okay lang sana, kunwari kung plastic ka, kung katalinuhan ka, nga lang, bobo ka din eh. Utang na, matalino pa ako sa'yo eh. Okay na. Oh. Yan ang problema sa'yo, mayabang ka kasi. Di ba, tatakbo-takbo kang senador, eh pamilya mo nga hindi mo maayos. Hindi nga, kasi bilang isang politician, dapat ang isa sa mga papakita mo, maayos yung pamilya mo. Ang tanong ba, yung pamilya mo ba buo? Oh. Di ba? Ayan ang sinasabi natin dito eh. Oh. And by the way, mga kababayan, kayo ba, hindi rin ba kayo nagtataka kung bakit wala si Willie Revillame sa PDP Laban Slate? Di ba kayo nagtataka doon? Kasi ang alam natin, si Willie Revillame kasama sa PDP Laban Slate. Yun nga lang mga kababayan, ito napansin natin dito. Tingnan nyo to ha. Ito eh. Hindi, ito sa. So meron siyang video dito na interview sa News 5. Panoorin nyo to ha. Tingnan nyo to. Saan na ba yun? Ito. Sige. Good luck. Kung ano yung matutulong ko sa'yo, sabihin mo lang. Tura, narito ang kanyang naging pahayag. Sabi lang niya, good luck. Kung ano yung matutulong ko sa'yo, sabihin mo lang. Siyempre, hindi na ako salamat to, Vice. Basta, Kausap niya dito si Vice President daw. Nung nag-apply daw po siya or nung nag-file daw po siya ng COC, tinawagan niya raw si Sara Duterte. Okay, sige. Tapos, nagbibigay lang ako ng kortesiya. Even with Hannah Rose Mercado from Malacanang. Sinabi ko, pakisabi kay First Lady, kay mahal na Pangulo na I'm running, hindi ako kalaban. Kasama ako kung gusto ko magpasya. Sabi ayan ha. So sabi ni Willie Revillame, pati daw po Malacanang kinausap niya. 'Di ba? Sinabi daw ni Willie Revillame na hindi ako kalaban. Tumatakbo lang ako senador bilang independent. Sinabi niya raw po 'yon kay First Lady Lisa Marcos. And then by the way mga kababayan, ang nakakagulat pa dito, meron pa yan dito eh, pakita ko sa inyo. Ito pang isa. Kita nangyari ito nung may bagyo sa Pilipinas eh. Tingnan niyo to. Ito, si Lenny naman. Oh. Kay Lenny pa talaga, di ba? Oh. Willie Revillame meets with Attorney Lenny Robredo to hand in 3 million donation personally. O talaga napapicture-picture pa talaga. So, gets niyo ba kung anong gusto kong palabasin dito? Nakuha niyo ba kung anong gusto kong palabasin dito? Kinausap niya si Sara, di ba? Nung tumakbo siya bilang senador, nung nag-file siya ng COC, kinausap niya si Sara. Kinausap niya si First Lady. Tapos nagbigay po siya ng donation kay Lenny. So, anong tawag doon? Oh. So, kumukuha po siya ng simpatsya sa lahat po ng kandidato. Sa lahat po ng political clan sa Pilipinas. Magaling. Actually, walang problema doon. Kasi ibig sabihin ng mga kababayan, kita nyo, di ba, walang binabanat eh. Wala siyang sinasabi kay Marcos, wala siyang sinasabi sa mga Duterte, wala siyang sinasabi kay Lenny. Magandang strategy yon. Pero ibig sabihin, no, user ka. Manggagamit ka. Oh. At ang point dito mga kababayan, hindi ba kayo naiinsulto dito sa ginagawa ni Willie? Bukod sa ginagamit niya nga po yung mga mahihirap para po makakuha ng simpatsya, bobo pa. Saan ka nakakita na tinatanong siya? Ano ang gagawin mong batas pag ikaw ay nanalo? Anong sabi niya? Saka na pag-iisipan niya pag nanalo na ako. So, ganun ba yon? So, ibig sabihin talaga nun wala ka talagang alam. Di ba?
Oo nga pala, stampede nga pala, no? Wala eh. Alam mo, ang police protector, no? Buti napaalala mo yan. Alam niyo yung sa stampede, di ba? Ang daming namatay nun. Oh. Anong ginawa ni Willie? Wala, binayaran lang. Eh, paano makakasuhan si Willie? Maraming pera yan, maraming sponsors yan. So, ano nangyari? Binayaran na lang po yung mga namatay. Ganyan po talaga ang tingin ni Willie sa mga mahihirap. Sinasabi niya lang po yan na siya ay concerned sa mahihirap, pero ang totoo, user ka. Sinasabi ni Willie Revillame, ako ay para sa mahihirap. Gagawa ko ng batas para sa mahihirap. Pero ang totoo nun, ginagamit mo lang sila. So tayo mga kababayan Pilipino no, na makakapanood ng video na to, di ba? Especially yung mga mahihirap na nating kababayan, huwag po tayo magpaloko sa isang taong demonyo. Actually, demonyo po yung ganon, ginagamit yung mahihirap para makakuha ng simpatsya. Di ba? Nakaka-insulto yun, tatakbo ka senador, wala kang plataforma, edi tanga ka. Oh. Buti pa nga ako eh. Hindi ako nari lang ha. Kung ako tatakbo ko senador, meron akong plataforma. Hindi tayo pwedeng puro reklamo lang. Dapat meron tayong solusyon. Ano ba solusyon ng solusyon? Kung bakit naghihirap ang Pilipinas, dapat alam mo 'yon. Bobo eh. Tingnan niyo, bobo talaga eh. Tingnan niyo to ha. Tingnan niyo sabi niya dito. Actually, napanood niyo na rin to eh. Pero sige, play ulit natin. Tingnan niyo to. Yung bills na yan, ang The dami bills ng- are hundreds ang of dami ng pages batas na long. ginawa eh. Nabago ba yung buhay na mahihirap? Pero yung po ang trabaho ng isang senador mas legislative. Ano bullshit eh, no? Mahirap naman yung ginamit eh, no? Para saan? Para sa bansa? Ang dami ng batas na ginawa. Eh, ano ba ang trabaho natin? Di ba dapat gumawa ng mabuti sa kapwa? Kaya ka nga public servant eh. Oh. But yeah, that's Senate's main role. Legislative chamber siya. Oh, but So it's ano your job gagawin mo? to- Kaya gagawa ka ng batas para sa mahirap. Okay, tama. Ang dami ng batas. Ilang batas naman nagawa ng from the start ng mga senador. May nagagawa ba? Ano bang batas yan? Ang pinaka gusto kong batas na gawa, marami naman siguro. Ito nga sa senior. Yan. There's been a lot of, So anong batas sa ano? Anong batas sa senior? Oh, anong batas sa senior naman? Hindi nga. Hindi actually madali lang naman 'yun eh. Oh. Gagawa ko ng batas para sa droga, gagawa ko ng batas para sa senior, gagawa ko ng batas para sa bata. So anong batas 'yun? Bobo? Anong to bobo? So yun mga kababayan, no? So kayo po, no, anong masabi nyo nga po dito sa paggamit nga po ni Willie Revillame sa mahihirap para nga po makakuha siya ng simpatsya. At kayo po ba, naniniwala po ba kayo na itong si Willie Revillame po ay gumagamit lang po ng strategy na tulad po na ginagawa ni Amy Marcos na tumatawid po sa tatlong ilog. Tatlong ilog yung tinatawid niya, di ba? Duterte, Marcos, Lenny, Pink. Ayun ko, bobo na lang talaga di makakuha nito eh, no? So nasa file comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, pa-like, pa-subscribe at hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga kababayan. Next topic po tayo.